Kagima 13 GM Mabaylan 1. Kumusta mga kagimat? Welcome back sa aking channel. Sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa trabungko at mutya ng sigbin putian at mga taglay nitong mga mahikagahong birtudes. Paki-like and subscribe lamang po mga kagimat kung sakaling nagustuhan nyo ang mga ganitong sahing video. Maraming salamat po mga kagimat. Bago natin pag-usapan ang tungkol sa trabungko at mutya ng sigbin, ay alamin muna natin kung ano ang buong aura ng mga sigbin. Ang aura ng mga putian ng mga sigbin at ang aura ng mga itiman na sigbin mga kagimat, at ano-ano ang mga taglay nila na kapangyarihang birtudes. Ang mga sigbin ay isang nilalang sa mitolohiya ng Pilipinas at sila ay lumalabas lamang kapag gabi, lalo na sa mga alanganin na oras. Ang mga sigbin ay may kakayahang lumalakad na patras na nakababa ang ulo sa pagitan ng kanyang mga hita. At sila ay may kakayahan din na magtigbaliw o magtigbaylo sa mga ibang uri ng hayop. At ang mga sigbin ay may kakaibang kapangyarihan. Sila ay may kakayahan na maging invisible mga kagimat. Ibig sabihin may kakayahan ng mga ito na hindi makita at ang abilidad nito ay magtago, magtigbaylo sa isang haron o anino upang hindi sila makita. Ang sigbin ay may kahawig sa walang sungay na kambing. Ang tainga nila ay pahaba at patulis at mayroon itong nababaluktot na ikog o buntot na maaaring gamitin nila na bilang isang latigo mga kagimat. Mayroon din silang mga mahaba at matatalim na mga kuko na siyang ginagamit nila sa mga laban. Pero mayroong dalawang uri ng mga sigbin mga kagimat. Ito ay ang putian at itiman na mga lahing sigbin. Ang mga putian na mga lahing sigbin ay hindi mga mapintas. Ito ay mga aurang mga mababait mga kagimat at may puting mahika na dalang kapangyarihan na taglay. At pwede silang gawin ng mga gabay ng mga antingan at may alam sa ritualis orakulum, at lalo na kung hawak mo ang kanilang agimat katulad ng trabungko mutya, ay maganda sila na gawing mga gabay basta mga putian lang na lahing sigbin. Samantala ang mga itiman naman ng mga sigbin, sila ay mga mapintas kung tawagin o mababangis mga kagimat, at sila ay gumagamit ng mga itiman na mahika. At ang mga itiman ng mga sigbin ay ginagawang mga aliping gabay ng mga bruha ng mga katalunang gubat o aswang sa gubat na lahi mga kagimat. At sila ay sinisilid sa mga malaking banga o tinatago ng mga umaalipin na mga itimang tagapag-alaga sa kanila mga kagimat. At ginagawa din ng mga gabay ng mga mangkukulam at mambabarang upang utusan na magasik ng lagim sa pinupuntrian niyang aura mga kagimat. Kung sakali na may magpakita sa inyo ng mga agimat na galing sa mga sigbin, ay huwag nyo itong basta-basta kunin mga kagimat. Kailangan alamin mo muna kung ito ba ay nasa putian na sigbin o nasa itiman. At kung ang agimat naman ng sigbin ay nabili mo, kailangan maaura mo muna kung ang binilhan mo niyan sa ganyang agimat ng sigbin ay nasa putian na kapangyarihang mahika. At kanila itong na-bless at na-ritualize sa mga sagradong ritualis orakulum putian na mahikagahong birtudes.
Tungkol naman sa may kagahong bertudis ng agima, trabungkuman o mutya, ito ay may bertudis sa pangkontra sa mga itimang mahika, panglupig at panglusaw ng mga mahikang paktol, barang, ulam, palipad hangin, sumpa, panlaban sa mga hiwit, kilkigang halit, at panlaban sa mga aswang at bruhang katalunang gubat. Mabisang pampaswerte din ito sa sugal, pampaswerte sa may sabong, mabisang pampaswerte sa mga online na tayaan mga kagimat. Kapag sakaling gamitin ito sa may sugal o sabong o sa mga online na tayaan mga kagimat, ang gagawin lang mga kagimat bago ka maglaro ng sugal ay hawakan mo muna ang agimat na ito ng iyong kanan na kamay. At pagkatapos ay ibulong mo dito ang mga salita na nais mong mangyari o mga hiling mga kagimat. For example mga kagimat, tataya ikaw sa may sabong, ibulong mo ito na salita mga kagimat. Ito po mga kagimat ang kanyang example. Agimat at gabay ng sigbin putian, ang bertudis mo ipatalab, ang hiling ko ay tuparin. At pagkatapos ay isunod mong sambit ang ritual, susi nito ng 3 beses mga kagimat. So ito po mga kagimat ang kanyang pinakasusi para gumana ang kanyang orasyonis orakulum. Akgaram sasim sigbirim, irim in akto aparam, utsum indisum, ikisum surum ilay hanam atim. So yan po ang mga sikritong ritual susi mga kagimat upang mapagana ang kapangyarihang bertudis ng sigbin sa mga sugal mga kagimat o mga tayaan. Gawin mo lang ang pagsambit ng hiling at sikritong ritual bago ka manaog sa inyong bahay o bago lumabas sa inyong bahay mga kagimat para mas lalong tumalab ang mahikang ritualis orakulum ng ritual mga kagimat. Ibulong lamang ito na gamit ay isip lamang mga kagimat para mas tumalab ang kanyang kapangyarihang bertudis kahum. May bertudis na maging invisible ang iyong aura at hindi ka makikita, at ito ay kusang tumatalab kapag sakaling may hindi inaasahang mga hitabo o pangyayari mga kagimat. May bertudis din ito sa rebelta, may kakayahan na ibalik ang mahikang parusa at mga sumpa sa mga aura na kumakalaban sa iyo. May bertudis din ito sa pampalakas ng katawan at pampaliksi ng galaw mga kagimat. Ang agimat ng mga sigbin ay nakakatulong din na mapalinaw ang iyong paningin, lalo na kung sa mga madilim mga kagimat, at kusa lang ito na ipatalab sa aura na may tangan sa ganitong sahing agimat. Proteksyon din ito sa biyahe, sa mga sasakyan mga kagimat, nagpapaliwas sa mga hindi inasahang mga panganib at mga sakuna. Ang sangkap na ito ay puno ng mga sagradong putiang ritual at basbas naming mga babaylan unom. Wala ring bawal ang sangkap agimat na ito. Pwede na madala kahit saan mga kagimat. Kahit sa loob ng patio o simenteryo ay pwede ito madala. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyong mga kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga putiang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib, at likupin ng kabanal-banalang bertudis niyang gahom at ibuhos ang swerteng bugna.